Magandang araw mga kasimple, araw ng Sunday, araw ng Linggo at June 7 mga kasimple. Sensya na at ngayon na naman tayo nagkakausap-usap mga kasimple. Ito lang ang pag-usapan natin ngayon. Napapanahon mga kasimple. At hindi rin lingid sa inyong kaalaman na 100 law teacher sa UP Diliman o UP, Universidad ng Pilipinas, ay mga abogado, mga teacher, mga dean, mga dalubhasa sa batas ay nagsasabi at nananawagan na ituloy ang impeachment ng inaipasa sa Senado mga kasimple, sapagkat ito'y naaayon sa ating saligang batas. Sila mismo ang nagsabi mga kasimple. Sila na dalubhasa sa mga batas sa ating Pilipinas. At isa pa, yung isa na isa sa mga gumawa ng saligang batas o nagratifika, correct me mga kasimple kung hindi ako nagkakamali, si Attorney Munson ba yun? O teka, check natin. Basta ganun mga kasimple, check nyo, correct me na lang kung ako'y nagkakamali mga kasimple. Nananawagan din ng ibang sektor ng ating mga kababayan na bakit nakabinbin hanggang ngayon ang usaping impeachment ni Vice President Sara, na ito'y mandato ng ating mga senador, mga pinagpipitagang senador. Sabi nga ng Constitution natin o saligang batas, pananagutan nila yan sa ayaw at sa gusto nila, sapagkat ito'y mandato nila, trabaho nila yan, naipasa na nandyan na. Pero ang ating mga magigiting na mga senador ay tahasang ayaw sa impeachment. Hindi yan, trabaho niyan mga pinagpipitagang senador. Hindi dapat manaig ang utang na loob dito. Kung kayo'y may utang na loob na, diretsahan na natin kay Vice Presidente, sapagkat kayo'y inendorso dati. Yan. Dahil mandato niyo yan, trabaho niyo yan, na gawin kung ano ang dapat nyong trabaho. Mga kasimple, tama ba ako? Di ba? Hindi kayo dapat one-sided. Yung ibang senador, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Si Senador Jinggoy na isa sa idol ko sana. Iniidolo ko din. Tahasang sinasabing ayaw niya sa impeachment. Mr. Senador, trabaho po niya yan. Lalong-lalo na yung mga Duterte side. Huwag naman po sanang sabihin na tahasang sinasabi hindi mananalo ang mga nagsampa ng impeachment kaysa. Hindi nyo pa nga nakikita o naririnig ang mga ebidensya. One-sided na kayo. Hindi kayo senador ng isang tao lamang. Binoto kayo ng sambahayan Pilipino para magnilbihan sa amin. Ha? Sapagkat kayo binoto. Binoto ko yung mga yan. So nga lang, diba? Ayaw naman nilang gawin ang trabaho nila. Senador kayo ng mga Duterte? Ano ba yan? Ay, bakit kung senador man kayo ng Duterte, o kaya sabihin natin walang kasalanan ng mga ang vice presidente, hayaan yung magkaroon ng impeachment. Hayaan yung ipresenta. Di ba? Hindi yung wala pang nagaganap na hearing na sabihin nating hearing, meron na kayong tinatawag na hatol. Di ba? Hindi ba
tahasang pagkampi sa isang side lang yan. Ni wala pa kayo naririnig ng mga hinain na mga testigo, ebidensya, meron na kayong hatol. So, senador kayo ni Duterte. Di ba, mga kasimple? Oh, kung sana hindi nyo man lang, wag muna kayong nagsalita against sa impeachment. Hinayaan yung ihain yung mga naging ebidensya ng naghain kung sino man yan, o kung hindi nyo nagustuhan o mahina yung kanilang mga ebidensya, that time that yun ang panahon na magsabi kayo na mahina ang impeachment. Doon kayo magsabi na no kami kasi mahina ang mga ebidensya. Hindi. Wala pang ang hearing, wala pang tinatawag na pag-usad yung impeachment trial. Meron na kayong tinatawag na paghatol. Di ba? Ngayon lang po ako nakakita ng mga senador na meron ng hatol sa impeachment. Marami na pong impeachment na nangyari, pero yung iba, kaya dati yung mga senador na sinauna, bilib ako talaga. Kahit na hindi sila may opposition, may administration, pero pagdating sa trial, sa impeachment, hindi mo mariringgan na mayroon na silang hatol sapagkat hindi pa tapos ang trials. Yung proceeding ng impeachment. Nananahimik sila hanggat wala pa ang trials ng impeachment o ongoing pa yung impeachment. Doon lang sila magsasalita pag tapos na. Paghahatol na sila. Pero ngayon, meron na silang conviction, meron na silang hatol na wala pa namang hearing, na puro postpone. Yun ang kanilang ginagawa. Ano ba yan, mga kasimple? Di ba? Marami ng mga kababayan nating umaasa na matutuloy ang impeachment trial kay BP Sara. Hayaan yung marinig ng taong bayan ang katotohanan. Hayaan yung marinig ang side ni BP Sara. Ipagtanggol ang kanyang side. Naihain naman ng mga prosecution o ng mga naghain ng impeachment sa kay BP Sara para magkaroon ng patas na pagdinig, mga kasimple. Di ba? Kaya nananawagan ako, lalo-lalo kay SP Escudero. Bakit? Dati sabi mo, hayaan mo na nating matapos ang halalan. O ngayon, di ba? Naproklama na ang mga dati, pero parang ayaw mo pang umusad. Why? Mayroon po ba kayong tinatago, Mr. SP Escudero? Nasa saligang batas yan, mga kasama, mga ginagalang na senador, na pag mayroong nakahain o sinampa o naisampa na impeachment against any government official, mag-act po kayo. Ang yang lamok ya ay langaw. Pasensya na, mga kasimple, may dumaang langaw. Nakikisimpatya sa akin yung langaw. Gusto niya ring matuloy yung impeachment. O yan, lumilipad-lipad. Ibig sabihin, nakikinig siya sa sinasabi ko, mga kasimple. Gusto niya rin matuloy yung impeachment. Buti yung langaw, may isip. Ewan ko ba sa mga nandoon sa Senado. Hindi naman lahat ng senador ayaw sa impeachment na nagsasabi. Gusto nila, yung marami, may mga senador din na gusto nilang gawin yung trabaho nila. Si Senador Gatchalian, di ba? May nagsabi na rin siya, trabaho po namin yan. Nananawagan din siya sa kapwa niya, senador. Trabaho po natin, mandato po natin yan, sabi niya, na umakto pag merong impeachment na natanggap o nahiain. Buti pa si Senador Gatchalian. Sino pa sana magsasalita ng ganyan? Sana naman lahat kayo wag na yan si Jinggoy Estrada. Sayang.
Isa pa naman siya sa mga sinasabi kong magaling. Pero ngayon, hindi na ako nagagalingan. Promise. Ewan ko ba? Sino pa yung mga kontra? Lahat ng kontrang senador sa impeachment. Ang hinihiling lang naman namin, hayaan yung gumulong. Yung impeachment, hindi ko naman sinasabi, hindi namin sinasabi na ang tawag doon, na talaga may kasalanan si Sara Duterte, si Vice President. Hayaan nyo lang gumulong, gawin nyo yung trabaho nyo, yun lang. Ngayon, kung mahina yung ebidensya, doon kayo magsalita. Bumoto kayo ng naaayon doon sa sinasabing kahinatnan ng pagdinig ng impeachment. Diba? Huwag muna kayo magsalita na wala namang kasalanan o ayaw nyo sa impeachment. Di ba? Bakit kayo nagsasalita? Trabaho nyo yan Ba't ayaw nyo sa impeachment? O di wag kayo magsenador kung ayaw nyo sa impeachment. Kung ayaw nyo gawin yung trabaho nyo, wag kayo magsenador. Mandato nyo yan. Nasa saligang batas yan. Kung ayaw magsenador, di wag. Kasi kayo yung magiging hurado Di ba? Ba't kayo nagsasalita ng ganyan agad? Gawin nyo yung trabaho nyo. Kung mahina ang ebidensya, mahina ang isinampa, that time magsabi kayo na walang kasalanan si BP Sara. Pero gawin niyo yung mandato niyo para hindi kayo na pupulaan ng mga sambayan ng Pilipino. Yun na nga lang trabaho niyo Lalaki ng sweldo niyo. Di ba mga kasimple? So yun lang mga kasimple. Nananawagan ako sa mga senador, gawin niyo yung trabaho niyo. Huwag kayong bias. Pakabayas nyo. Lalo na yung tinatawag nating senador ni Duterte. Tama naman lagi silang wala pang lalo na si Robin Padilla. Anong tawag niya kay dating Pangulong Duterte? Amo, boss. Si Bato, ganun din. Si Bongo, ganun din. Lalo na si Aimee. Mga senador ng isang tao. Kayo magagalit. Totoo yun. Kasi lagi namin nakikita sa mga TV, sa interview nyo. Huwag ganun. Senador kayo ng taong bayan, ng hindi ng isang tao. Kayo naman na administrasyon, senador ng administrasyon, kampi sa may administrasyon kayo. Huwag din kayong ganun. Huwag kayong defensive masyado sa administrasyon. Pag alam nyo mali, ibunyag nyo. Ang gusto namin, dun kayo sa tama, dun kayo sa trabaho nyo, sa mandato nyo sa sambayan ng Pilipino. Hindi dyan sa isang tao. Di ba? Ang gawin nyo, magtrabaho kayo para sa ikabubuti ng bansa natin. Huwag kayong sumali sa away ng mga pamilya, mga tycoon, mga mapakapangyariang pamilya na umiikot lang sa industry ng politika. Ang gawin nyo, mandato nyo sa sambahayan ng sa Pilipino, sa bansa natin. Di ba? Senador kayo ng bansa, hindi ng isang pamilya, hindi ng isang administrasyon. Kung tama, pagtanggol nyo. Pag mali, ibunyag nyo. Huwag nyong pagtakpan. Huwag nyong ilihis. Di ba mga kasimple? Mandato nyo, gawin ang trabaho. Pinapasweldo kayo ng sambahan tawag yun, ng mamamayang Pilipino. Siya na mga simple, nabubulol ako pag medyo na high blood ako sa mga senador natin ang dami na nananawagan.
na yung ginagawa ng Senado ngayon na laging tawag noon, pinopospone against sa saligang batas. Oh, siguro naman hindi namumulitika yung 100 law teacher ng Universidad ng Pilipinas o mga law expert na sinasabi nila, doon ako sa sinasabi nilang against sa saligang batas ang pagbinbin sa impeachment trials. Doon ako stick ako doon. Doon ako nagagalit sa Senado. Bawal pala 'yon. Against pala sa saligang batas pala 'yon. Na kung may nakahain buti kung wala Mayroon na naisampa na yung impeachment Bakit ayaw nyong gawin yung trabaho nyo? Sabi ko nga, mga kasimple. Nakaka-high blood, mga kasimple. Gawin nyo yung trabaho nyo, SP, Escudero. Diba? Para hindi kayo pag-isipan ng mamamayang Pilipino na meron kayong tinatago o meron kayong pinoprotektahan na pamilya. Diba? Kasi, oo nga, nagsabi si Presidente Marcos na ayaw niya sa impeachment. Hindi niya sinasabing harangin nyo. May sinabi din siya ano yun? Ni Katunyi nga tayo, yung interview niya. Wala tayong magagawa. Nandyan na sa Senado, nakasampa na yan. Hayaan mo ang Senado ang magtrabaho niya, gawin nila yung trabaho nila. Pero against ako dyan, ayaw ko ng impeachment, sabi niya. Pero, inulit niya uli, nandyan na. Oh, hayaan na natin ang Senado ang magtrabaho. Ayan, mga kasimple. So, mga senador, gawin nyo na yung trabaho nyo. Huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Kung mahina ang ebidensya, bumoto kayo sang-ayon sa konsensya nyo. Oh, di magno kayo kasi mahina yung ebidensya. Pero, pag nakita ng sa mamamahayang Pilipino na malakas ang ebidensya at bumoto pa rin kayo ng no, nasa inyo pa rin yun. Konsensya nyo yun. Pero dapat doon kayo sa tama. Kasi senador kayo ng mamamayang Pilipino. So mga kasimple, yan na lang mga kasimple. Nakaka-high blood na mga kasimple. Kung next time ulit mga kasimple, mag-usap-usap tayo. Lagi kayo mag-ingat mga kasimple. Bye-bye.